Hello Ray guys! Good morning sa inyong lahat. Oo, nag-frost na naman. And puting-puti ang mga dahon and yung palibot guys. Hindi naman sobrang puti pero nag-frost. Tingnan nyo yung sasakyan ko. Ayan o. Si Pimo is ilalakad muna siya ni Nico guys. Kasi kailangan niya siyang maihiin tsaka pataihin bago kami umalis ng bahay. Tingnan nyo guys. Nag-frost na talaga siya. Ayan o. Yeah. Yeah. Kahapon nagpunta kami ng gubat. Tapos sabi ko kay Nico, punta ulit tayo ngayon ulit. Hanggat hindi pa nalulubog. But nag-frost. But it's okay kasi yung mga funnel chanterelles naman, kahit na nag-frost ang palibot guys, is okay pa rin sila. Kasi nga, naglalast sila ng matagal compare sa mga chanterelles. Pero alam niyo ba kahapon, nung pauwi na kami, may nakita ako, pero hindi ako sure kung chanterelle yun o hindi. Doon sa Salaisus Pike ako or doon sa secret place ko. Sobrang ganda ng aming sunrise guys, tingnan nyo. Kita nyo ba? Pero maganda na yan sa amin. Ang araw dito guys sa Finland kapag winter o kaya late autumn or winter, nasa gitna lang siya guys. Hindi na siya aangat sa gitna. Sa gitna lang siya, tapos bababa siya ulit. Kaya sobrang iksi talaga ng oras. Kapag alas 3 dito guys, madilim na. Kapag alas 8, madilim pa. Tapos alas 3, ano na siya, madilim na siya ulit. Hindi na siya maliwanag. Pero hindi siya kasing liwanag or kasing bright as before nung summer na. Yung ilaw talaga guys is sobrang strong. Ganyan dito sa Nordic kapag taglamig. But lalabanan natin yung lamig tsaka yung ano guys, yung sikat ng araw na hindi masyadong tumataas. As in, nag-frost talaga siya. Tingnan nyo yung mga dahon dito. You know, crunchy ang mga dahon. Kita nyo ba? Ngayon, nagputi-puti talaga sila. Ayan. So, pabalik na si Nico. Kailangan ko lang i-warm yung car. Hindi naman to kailangan kiskisin guys kasi manipis lang to. Pero kapag winter talaga na yung sobrang lamig, as in nag-minus degrees, minus 10, minus 20, ganyan. Kailangan kiskisin yung sasakyan. Pero ito, manipis lang to guys. So, okay lang to na hindi na siya kiskisin. Kailangan lang i-start yung engine. So, dala ko pala dito yung mas malaki kong basket kasi kasama ko naman si Nico. So kapag hindi ko na siya mabuhat palabas ng gubat, tatawagan ka na lang si Nico, tapos siya na magbubuhat. So andyan na sila. Tapos na si Pimo sa kanyang morning routine. Kapag merong aso dito sa Finland guys, para kang nag-alaga din ng bata. Kasi ang aso is kailangan mo rin yan siyang ilabas. Kailangan mo siyang pataihin. And hindi yan siya pwedeng iwan sa loob ng bahay ng matagal. Kasi hindi yan magsusurvive. Kailangan niya ng tao. Kailangan niya ng master niya para magawa niya lahat ng mga kailangan niya. Kasi hindi naman yan sila independent guys. Kagaya ng mga tao. Kailangan sila ng help. Tapos yung mga aso dito guys, hindi sila pwedeng i-stay sa labas ng bahay. Lalo na ngayon na malamig-lamig na ang weather. Kasi nga, mamamatay yan sila guys. Mapafrozen yan sila. Hindi yan sila pwede dyan. Kailangan nila ng warm environment. Pero yung mga animals naman sa wild, they survive because ganun ang nature nila. They have their own way. And yung mga foxes, mga wolves, bears, they have their own places, their own houses where they keep themselves warm. So, yung mga domestic animals, iba sila sa mga wild. Scrape na lang daw ni Nico guys para mas mabilis daw. Pwede naman na hindi, pero sabi niya para mas mabilis kasi nga may mga kailangan siyang gawin today sa gubat. Tapos mamayang hapon meron pa akong trabaho kaya nagmamadali din ito si Sir. Kaya mas maganda din para mabilis-bilis. Pero sabi niya actually kanina hindi na daw kailangan, pero sabi niya sige i-ano na lang natin para mabilis daw. Ayan. So naglinis na. Actually, alam nyo ba, si Nico talaga yung naglilinis ng sasakyan namin, guys. Kasi, gusto niya. Hindi ko kasi maabot, guys. Gusto mo yung pototers, ang punta,
Yan. So, dito lang naman guys sa harap tsaka sa sides. Tapos yung side mirrors. Okay lang naman yan siya kasi magwa-warm naman yan. So, yan. Dito para malinis. Yes. So, clear ng ating windshield and pwede na tayong umalis. Lalakad na tayo dito guys sa gubat. Si Nico is andyan lang naman sa malapit. Hindi ko kailangang lumayo dito guys kasi sobrang dami talaga ng mga mushrooms. Dito ako kahapon nag-end. Pero marami akong iniwan dito kasi nga hindi na magkasya sa aking lalagyan. Kaya dinala ko yung aking mas malaking basket. Kasi yung mga funnel chanterelles nandito is sobrang ang lalaki talaga nila. Tsaka sobrang dami. Tayo banda. Yan o. Itong sinasabi ko guys. Grabe guys. Wow. Yan o. Wow. As in wow talaga. Sobrang dami dito. Ang kagandahan dito is hindi talaga kailangan ng kutsilyo kasi ganyanin mo lang siya. Matanggal na siya agad. Medyo maliit pa yan. Hindi natin kunin yung mga malalaki lang ang kunin natin. Ito, ang ganda diba? Yan o, sobrang linis. Ito pa. Mas madali talaga malinis yung malalaki guys kasi yung napulot ko kahapon, malinis ko agad. Sobrang dami nila. Kunin ko na lang to. Yan o. Ganyanin mo lang siya pag ibot guys. Hulbota lang, hulbot day. Hulbot. Para makuha mo lahat. Medyo frozen siya ng konti kasi nga nag-frost. But that's okay kasi pwede itong ipik kahit na nag-frost siya guys. Yung iba is merong sira. Hindi na natin yung kunin. Yung ganito kalalaki ang magaganda oh. Meron din naman mga medium sizes. Ayan. Sobrang naikwaknit. Naikwaknit. Nagtingog-tingog guys. Merong isa dito malapit sa paanan ko. Ayan. Ito pa dito. Yan. Ang ganda. Lamig na guys, as in. Nag minus 1 degree last night kaya nag frost. Yun pa doon pero nasira naman, di ko na lang yung kunin. Yun nga, andyan lang sini ko malapit lang. Oh, dyan lang yung sasakyan. Tayo kailangan lumayo dito banda. Kasi marami talaga dito. Konting lakad lang. Meron ka na makikita agad-agad na mga funnel chanterelle. Uy, ito dito oh. Yan oh. Yan. Ito pa dito. Doon nga. Ayan ko dito banda muna. Search. Mag-search. Tayo search the area. Meron ding another type of mushroom doon pero hindi ko man yan kilala. Kuha na natin yung isa na maliit dyan. Makapal-kapal na jacket ang sinuot ko kasi medyo malamig na nga. Ganda oh. Naghana. Hanap nakuha. Yung lalaki. Hingko pa sila guys. Huh? Ang ganda tingnan. Color brown. Sumidlat man yung araw. Marami yung mga maliliit guys. Oh. Sumidlak yung araw kanina guys. Pero nawala na agad.
Mga few minutes lang. Sidlak ng araw guys. Tapos na. Ang laki nito oh. Yung isa sira na guys. Hindi natin kunin. Yan. Tayo kay naghanda-handa rin lapita. Yung isa kinain ng slug. Hindi natin siya kukunin. Ito pa oh. Mga guwafahon na mga auntie shanty. Auntie shanty. May afternoon chef pa ako mamaya. Kailangan ko di magluto sa bahay mamaya guys. Magluto siguro ako ng mushroom din. Yung cream lang. Or pasta. Madalas ko ito hinahalo sa pasta guys kasi may ano na to molds. Sarap kasi ito sa pasta. Sira yung dalawa na naiwan. Yan. Ganito talaga to tumubo ba sa mga suok-suok nga guys ng mga wood stamps. Ito wood stamp man ito. Natabunan lang siya ng moss. Kaya sa mga ayan o. Ito pa dito. Yan o. Andyan lang sila. Oh. Diba? Puno lang ako ng basket. Uwi na rin tayo. Tsaka mabilis ito mapuno guys kasi marami nga sila dito guys na magkakatabilang. Sa mga malalaki ito maliliit guys. Hindi ko nakunin yung mga malalaki lang. Malay mo. Hindi pa talaga mag-snow ng bongga. Mag-frost lang. And andyan pa yung mga sopilo, diba? So, may mapipik pa ako. May gilid. Kalingaw dyan yung mushroom hunting guys. As in, meron lang mushroom hunting buong taon. No? Pero mahaba-haba pa talaga tong mushroom hunting na mga videos na nakikita nyo this year guys. Hindi ko siya inuulit-ulit. But the thing is, sobrang mahaba ang mushroom hunting season and marami-rami din talaga akong naipon na videos for you to watch. Pero yun nga, as you can notice, nag-i-insert ako ng different videos every day. Mga extra videos guys para updated kayo sa mga kaganapan namin. Ganyan. Yung ibang maliliit hindi ko nakunin. Andito lang sila sa may gilid mismo ng daan tumubo. Ito. Ganyan sila tumubo guys sa taas ng mga dirt. Itong mga pine needles na layat na nangahulog. Diyan sila tumutubo sa tabi-tabi lang. Kasi andyan na nabuo yung kanilang mga myceliums. Tapos kapag meron kayong nakita na mga ganyan, pasok kayo sa loob ng konti. Kasi meron kayong makikita dyan na mga funnel chanterelles pa. Ang dali mo lang talaga ito ma-recognize. Kasi grupo-grupo sila ba. Nagkakalapit sila sa isa't isa. Mga kamag-anak na hindi magkagalit. Charot. Ano sa mangkaday pati ang mushroom gimuan manimog storya. Dikit-dikit na gud sila. Ang ganda nila tingnan ba kasi dikit-dikit. Gaya gud sa pamilya na kapag close, di ba maganda tingnan. Yan oh. Sila. Upan, isolated. Layo man. Magkalapit pa rin. Sa daw. Saka. Yan ating basket. Gilid ng mga bato dito na side. Pero ang lalaki nila guys, grabe. Ang ganda tingnan. Yan o. Oh. Diba? Ang ganda o.
Ito guys, as in, sobrang dami nila. Yan oh. Dami. Hindi naman siya frozen. Yung parang crunchy lang siya. Parang natural niya na ano, texture. Ayan. Mga bulaklak na color brown. Light brown ang color. Sama ko pa rin si Nico guys kasi meron siyang trabaho sa gubat mamaya. Tapos magsisi daw siya ng mga deer. Palagi talaga nilang finifeed yung mga deers dito guys, kahit yung mga rabbit, kasi nga wala yan silang makain pag winter. Ito pa dito oh. Yan. Ang ganda nito, ang laki. Oh. Diba? Ang ganda ng ating kuha. Ito pa dito. Yan. Galing natin yung tumoy niya. Ito ang iuwi natin. Diba? Dali lang siya. Dali lang mag-pick guys ng funnel chanterelle. Kasi hindi na siya kailangan kutsilyohin. Kung nagkakamali. Tama talaga yung nakita ko kahapon. Tingnan nyo to. Mayroong anti-shanty. Yan o. Minsan akala ko na mamalikmata lang ako. Pero hindi. Chanterelle yan guys. Yun pa yung isa doon nasira na. Yan. Talunan natin. Ayan. Meron tayong kuha dito. Tapos ayun, meron pang isa doon. Ito sa may paanan ko meron din. Kaso lang, lata na. Pero ito, hindi lata. Kunin natin. Ayan. Nag-frost lang ng konti but it's okay kasi lutuin ko to agad today. Yan. Nalagay ko sa aming pasta. Ito meron pang chanterelle. Isa is humukon naman guys. Hindi na natin yung kunin. Ito din humukon. Yun din humukon. Hindi natin kunin guys. Pero alam ko na next year na meron dito. Yan. Ang laki ng mga funnel chanterelles. Sa gubat na ito talaga ang marami is mga funnel chanterelles guys. Tingnan nyo ito. Yan eh. Ito grupo sila. Sobrang dami. Kuragi kog nangiwot ani direk tangkong guys. Hindi pa. Meron tayong kuha. Meron tayong kuha for today. Tugnaw. Tugnaw na ang palibot guys. Mas maganda sana kung mag-snow kasi maliwanag. Pero okay, dinahin mo na mag-snow para makakuha pa ako ng mga kabuti. Pa dito yung isa nasira naman. Ito lang oh, may hindi sira dito guys. Ayan oh. Oh, di ba? Dito tayo banda. Kaya tayo dito banda. Ano tayo dito na side. Oh, dito guys, may nakita ako agad-agad. Ayan oh. Ayan. Ito pa. Yung pinakamalaking basket ko na talaga ang binitbit ko kay. May pwede man ako hingian ng tulong para dalahin yung basket ko palabas ng gubat. Andyan man si Nico. Pero ngayon lang din yan siya guys na hindi masyadong busy, sira na. Lapa na yun. Pero pag busy yan siya guys, mahirap din na pagsabayin ng oras namin. Kapag winter kasi
medyo chill ang trabaho niya. More on indoor tsaka outdoor din naman na mga trabaho. Sa gubat talaga ang trabaho ni Nico, guys. So ang buhay talaga namin sa gubat, guys. As in, ito dito. Uy, ang dami dito. Different sizes. May malalaki, may maliliit. May daot, may di daot. May payat, may taba. Sama to, may kwaknit. Kwaknit, guys. Aso-aso na akong ba, guys. Muusok na yung bibig ko kapag nagsasalita ako kasi nga malamig. Pero yung hindi naman siya yung malamig na hindi ko kaya, guys, kasi nasanay na rin kasi talaga ako sa weather dito. Sa 10 years ba naman na nakatira ako dito sa Finland, di ka pa masanay, day. Yan. Ito dito. Ang dami talaga dito sa loob ng gubat na to. Yan. Ang ganda ng mga Kanasuntarel talaga. As in. Dito, guys, grabe. Oh, tapok kay sila ante. Yung iba na nasira, hindi ko na yung kunin. Iwan na lang natin yan dyan. Sa mga forest animals kainin nila, diba? Marami pa naman pwedeng makuha. Diba? Oh. Diba? Yung iba, guys, ang gusto is bed of roses. Tayo ang gusto bed of mushroom. Dami, guys, oh. Yan pa, grabe. Doon pa sa may likod, guys. Grabe kaabunda niya akong secret place. Uy. Pero hindi talaga to kaya mapik lahat, guys. Daming maiiwan dito kaya pick lang ako kung ano yung kaya kong malinis talaga. Yung mga dauton, hindi na yan. Hindi na yan, guys. May nag-comment pala doon sa mga videos ko about tawag nito yung sa mga bullets. Yung mga bullets daw, sabi niya is kapag inuud daw talaga yan, tapos kung may uod daw, okay lang daw nakainin. Tapos lumalabas din naman yung mga uod kapag na-dehydrate mo. As if naman si madam nakapag-pick din siya, tapos na-experience niya. Ako kasi marami namang edible. Pwede naman yun, kaso lang hindi kasi assurance na lumabas talaga yung uod. Though edible naman yung uod, guys, pero mangita po tag maayuhon, no? Kagaya na lang din sa mga haviki, guys, na kinukuha namin or nabibili namin sa church nga. Kapag nag-volunteer ako, hindi talaga namin pinipilit. Kapag hindi pwede, hindi na talaga pwede. Kasi nga, anihin mo naman yung sobrang sira din. Tsaka, marami pa namang ibang mushroom na pwedeng mapik. So, okay lang. Hindi talaga pinipilit, guys. Grabe na gid na kainot gid kay nang ingon ana. Inot man ko pero di ang pod ingon ana nakuan. Uy. Lahat na lang talaga as in grabe tipiron jud maski giulod na. Eh, dili lang, guys, okay. Lisod pod. Lisod pod. Yan tapugson. Pero kung ikaw siguro na mag-pick, kung gusto mo yun, we respect your ideas. We respect your gusto. Pero ako, guys, hindi lang. Kasi marami pa namang mapupulot sa loob ng gubat, guys, na edible, tapos hindi na masyadong uguron. But tinitipid ko rin naman yung mga napupulot ko sa gubat. Kaso lang
Kung may uod talaga guys, hindi na talaga pilitin. Uy, kita nyo naman na yung mga bullets, binubuksan ko talaga siya, tinitingnan ko talaga siya. Kagaya lang kung mag-prepare ka ng pagkain, you need to check. Ito may sira na, hindi ko na yan kukunin kasi marami pa naman dito guys. Sunod-sunod man ito dito, matay maubusan. Ito is humukon na, sira na. Hindi natin ipugos lahat ba. Ngilngig biagi kay mga ulod guys. Sa camera lang para ang liit siguro tingnan, pero pag nasa harap mo, ang lalaki kaya guys, as in. Ang lalaki ng mga uod. O kayo daw, what do you think? Kung nakaabot ka sa part na to, tapos usapang uod tayo, pipilitin nyo pa ba kahit na malalaki yung uod? Ako kasi hindi ko pipilitin guys. Okay lang sa akin guys na hindi ko makuha yun lahat-lahat. Natutunan ko talaga yan dito na it's okay na hindi lahat, kasi meron pa namang iba na makikinabang. Like yung sa mga bullets guys, kapag hindi mo yun nakuha, sira na yung iba guys na humok ng ilalim. Yung mga bullets is hindi mo siya makuha lahat, it's okay kasi yung mga slugs, snails, worms, kailangan din naman nila yun. Okay lang. Sharing ba? Gaya nga ng ginagawa ng mga fins, hindi lahat sa field hina-harvest nila guys. Nagiiwan talaga yan sila para sa mga hayop. Dili ta maghuna-huna na para sa atua lang ba? Para pod sa uban. For other creatures din, para meron silang makain. Siguro kung walang-wala na talaga ako guys, sige go. Pero napamagwidaghan guys, marami pa kasing mushrooms na pwedeng ma-pick. And yung mga bullets talaga kapag warm, uurin sila guys. Kasi nga yung mga uod dito guys, gumagalaw yan sila kapag warm ang weather. Pero ngayon guys, na hindi na warm ang weather, yung mga slugs na lang ang gumagalaw. Yung mga uod guys is naglalaylo yan sila. Ewan ko saan yan sila nagpupunta. Sabi ni Nico, they dig under the ground daw. Kagaya ng mga snakes, they dig under the ground. Maganda pa. Kinain ng slug yung isa. Pinaputol. Yan. Iba nasira na.